Okay, yan muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon, bumalik tayo ngayon dito sa kung saan dati po ay na-feature ko itong bahay ni Nanay Jelay na nasunog at walang natirang kapaki-pakinabang sa kanilang bahay. Ito po ay aksidenteng nasunog, kamakailan laang. At ngayon naman po, ipapakita naman po namin sa inyo ang ginagawa ng Sangguniang Barangay, ang kanyang mga samahan sa guardians. Ito po, meron po sila ngayong bayanihan kung saan ay itatayong muli ang bahay ni Nanay Jelay. Din pong tunghayan yung tulungan o bayanihan po na nagaganap dito po sa bahay ni Nanay Jelay. So yan po, nandito po tayo, yan itinatayo na po nila yung sa panibagong pwesto, yun pong bahay ni Nanay Jelay kung saan ano magiging sukat po natin yan? Sino ating engineer? Simple po. Si, 16-12, 16-12. yung kanilang dating bahay mas maliit, ano? So sino ka pong engineer din pagkakadami? Ayan, may contractor yan po. Sa totoo lang po, ito po ay bayanihan, samahan po ng mga guardians, ayan po. At sangguniang barangay, ito, nandito po yung ating mga barangay tanod kung saan ito po ay libre ang kanilang mga ika nga ay serbisyo. Ito po ang kanilang foreman. Hello po, ito po ay barangay tanod ng barangay Kabatang, si Barangay Alex. Barangay Alex, anong plano natin dito sa bahay ni Nanay Jelay? Gagawin natin hanggat may materialis tayo, dadalhin natin. Ay, medyo malaki din, ano? Malaki, 12 por 16 sa isa re. Ayan, 12 by 16. By 16. Pero may kumpleto. May kusina, may wala teres. Ay, kahit naman ang terrace, dahil dati namang walang terrace. Ayan po. So, ito lang po, si Barangay Alex po ay sadya pong alwage. Ito po ay karpenterong, sabi nga ay lisensyado. At saka po si Barangay Aman. At ito po ay sa tulong po ng Sangguniang Barangay sa pangunguna po ng ating Kapitan Zani Quito ay naglunsad po sila ng bayanihan para po maitayong muli itong kay Nanay Jelay na bahay na nasunog. Kasama po ang samahan ng mga guardians kung saan miyembro po din ng ating kapitan at syempre si Nanay Jelay. Kami po ay nagpapasalamat kay Konsehal Ramon Garcia na nagbigay po ng isang puno ng niyog. Sa atin pong punong barangay kay Kapsani Quito na sumagot po ng kakulangan ng mga coco lumber. Sasamahan po syempre ng guardians na talagang napakasisipag at syempre sa mga bumubuo po ng Sangguniang Barangay ng Kabatang at lalo't higit sa atin pong mga barangay tanod. Sa pakikipagtulungan po din ng pamilya ni Nanay Jelay, ang anak po nila na si Kuya Rolly na tinuturong naging sanhi ng pagkasulog ng kanilang tahanan ay nadala na po ng Sangguniang Barangay po sa pagamutan, sa mental, kung saan inihatid po siya at sinamahan po ng ating hepe, shoutout po kay Hepe Manuel Lahara sa kanyang mga kasamang barangay tanod, kung saan 2 araw sila nandoon upang asikasuhin po ang paglagak doon sa pagamutan kay Kuya Rolly. Sa ngayon po, hinihintay po natin si Nanay Jelay at siya po ay nasa palengke. Atin pong kapanayamin ang mga miyembro po ng guardians, talaga namang napakasisipag. Ayan, kita nyo naman, oh, meron ditong papanset, oh, sila din ang nag-asikaso. Hello po! Hello po, good morning. Alam niyo, ako'y natutuwa sa kanilang samahan. Talaga po bang pag may nangangailangan ganyan, kayo talaga ay ganyang kaaktibo? Opo. Active po kami. Ay, tanong ko lang, dito sa pangyayaring ito sa kay Nanay Jelay na pagkasulog ng bahay, ano po ang naging partisipasyon ninyo para sila po ay makausad o makabawi uli? Binisita po namin sila tapos agad-agad ay may aksyon. Nagtulong. Nagtulong-tulong po kami sa kanilang pangangailangan. Kailangan po nila sa bahay. Mga personal na gamit. Mga personal na gamit. Tutulungan kaunti. Bukod po doon ay may kaunting pera. May bigas, lahat na po. Lahat na. Tanyo po, nakakatuwa kahit hindi masyado pong na-acknowledge yung kanilang ginagawa. Ako kasi nung pong sila ay nakalagak po kasi si Nanay Jelay at si Kuya Rolly, pagkasunog po ng bahay nila ay pansamantalang kinupkup muna ng barangay. Nandun po sila sa pamahalaang barangay ng Kabatang. Natutuwa po ako kasi ang dami nagbigay agad ng mga taga rito ng pang-personal na gamit. May mga banig, Opo. pagkain, ang dami nilang May pagkain. unan. Yes.
Kaya bigas. ang sarap din po sa pakiramdam na ang daming tumutulong. Kaya naman hindi man namin kayo maisa-isa. Tulad nga po ng samahan ng guardians, may tagaluto, kita nyo naman, nakakatuwa, may boss po doon. Ay ang sarap sa feelings na ang daming, hindi mo alam na ang daming gumagalaw para laang sila ay matulungan. Ika nga na makapagsimulang muli. Kaya muli po, salamat po. Doon po sa mga nag-message sa akin na nagbigay ng personal na tulong na kusa silang pumunta dito dahil ako po bilang isa sa mga nag-video o kaya ay nagpalaganap ng pangyayari, may mga gusto pong tumulong na sila mismo ang pinapunta ko sa pamilya ni Nanay Jelay para personal nilang makita. Kaya naman maraming pong salamat sa inyo at siyempre sa samahan po ng Liga ng mga Kapitan kung saan ang aming pong punong barangay ay nagsulisit, nakakuha po siya ng pambili po ng mga yero kung saan siya po ikakabit dito sa ginagawang ito. So maraming pong salamat. Sabi nga, yung maliit na halaga pag napagsama-sama, walang imposible. Yung kanilang dating maliit na bahay na ika nga ay aksidenteng nasunog, eto na po, sinisimulan na at baka sana lalong mas mapaganda at mas mapabuti yung kanilang kalagayan dito. Ganon din po, kami nagpapasalamat muli sa mga nais pang magbigay ng tulong. May nag-abot po sa akin ngayon. Sa totoo lang, ayoko po tumanggap ng cash. Kaya nga po nung ako po ay i-flex ko ito at atin pong i-feature, ang ibinigay ko po na GCash number ay mismong GCash number ng kapatid ni Nanay Jelly sapagkat mas gusto ko na personal ninyong may abot sa kanila directly. Ayun po araw ito, may nagbigay po sa akin ng pambili daw man lang ng pako, si Kasolo, aka Jose Macabello, nagbigay po siya ng halaga 1,000 para daw pambili man lang ng pako. So sa maliliit pong gantong tulong, shoutout po sa inyong lahat, maraming pong salamat. Muli po sa Sangguniang Barangay ng Kabatang, sa pamumuna po ng ating Kapitan Zani Quito at sa bumubuo po ng kanyang sanggunian. Sa Guardians po, Chaong Quezon, talagang kami po ay saludo sa inyong kabutihan at sa sipag ninyo at syempre yung sa kababaang loob para tumulong po sa inyong kapwa na nangangailangan. Muli, sa mga nais pong tumulong kay Nanay Jelly, i-flex po uli dito ang GCash number po ng kanyang kapatid. Ulitin ko po, hindi po ako tumatanggap personally ng inyong nais sa tulong basta cash. Ito po ay personal o ibigay nyo na mismo dito po sa pamilya ni Nanay Jelly. Mas mabuti pong sila mismo ang makakuha para alam nila kung paano nila ito gagasusin ayon sa kanilang pangangailangan. Ayan po. So, tingnan muli natin yung kanilang ginagawa. Ako'y na-excite at ako'y natutuwa dahil nakikita ko na yung kung anong lungkot na naramdaman ko nung makita ko nung ito ay nasusunog. Parang gano'n naman yung galak ng puso ko na makitang binubuo ito sa pamamagitan ng bayan. Muli, magandang umaga po at kita naman po natin, masaya na po ang ating mukha ngayon sapagkat nakikita natin sa likod na muli nang itinatayo po ang bahay ni Nanay Jelly kung saan ang ating i-feature po naman ay talagang ang sakit sa dibdib na nakita natin yung kanyang bahay na wala na talagang pakikinabangan at nasunog na po lahat. So, Nanay Jelly, ano masasabi po natin ngayon? Ay, maraming salamat po sa tulong. Huwag kayo magsapo sa tulong. Basta salamat po sa mga nagbigay Salamat po nagbigay sa amin. Ang balik noon, malaki pa ang balik noon. Yan po ang tunay, sadya. Sabi nga tayo magbigay ng kapiranggot at babalik sa atin ng buong siksik, liglig at umaapaw. Talaga namang ang sarap po sa pakiramdam na makita po natin na may isang pamilya tayong matulungan na maiahong muli, makapagsimula muli. Ayan po, itinatayo na po yung atin pong tahanan ni Nanay Jelly. At syempre, una't higit ay nagpapasalamat po ang pamilya po ni Nanay Jelly. Doon po syempre sa may-ari ng lupa, shout out po kay Tia Son. At sapagkat ngayon naman po talaga ay hindi na po, sabi nga ay mahirap nang manirikan pag po tayo walang sariling lupa. Kaya po maraming pong salamat sa may-ari po ng lupa at pinahinturutan muli na makatirik ang bahay ni Nanay Jelly. So Nanay Jelly, kaya mo yan. Kaya po. Basta tuloy ang buhay, tulong-tulong at ipakita mo naman doon sa mga tumutulong sa atin na tayo may karapat dapat tulungan at syempre tuloy ang sipag, tiyaga at para laging buo yung pamilya. Maraming salamat sa inyo po. Si Kuya Rolly naman po ay nadala na natin sa pagamutan at dasal na lang natin na sana
ay maging mabuti yung kanyang kalagayan doon. At pagbalik niya dito, may bago ng bahay. Ay, Nanay Jenny, di tayo maglalagay din ng kwarto mo. Opo. Dalawa lang, dalawa. Kaya magkasya lang kami ng 10. 10 kami din. Ilan ka kayo din, eh? 10. Ah, ikaw kayo mag- Pan-10 pa yung aking nandoon. ikaw kayo mag-aanak pa. Wala na po, wala nang ano. Si Nanay Jenny po yung dalaga. Baka naging mag-asawa pa. Hindi na po, hindi na ayaw ko na. Ayan. Ayan. At syempre po sa kanilang samahan na ako'y natutuwa dyan sa guardians po na ang galing pala ng kanilang samahan dahil pag may nangangailangan, talagang laging sila yun nandyan to the rescue. At talagang kita nyo naman oh, nagpapansit pa doon. Kaya maya tayo aalis, tayo makikikain. Alam nyo may kasi sila ni Jelly po ay sumamba ngayong araw na to. Pagdating niya may ganito na. Hindi nyo alam na ginagawa na. Hindi pa po. Akala ko vlogger, hintayin daw siya. Eh, tanghali na po siya eh. Bahala po ang aking mga may naman marunong mag ano. At yan po ay, ang nandito po talaga ay alwagi po ng barangay. Yan po ay sadyang legit na karpentero. So doon naman po sa vlogger, shout out po kay Marcos TV channel. Yan po na kanya din pong binablog yung pangyayari po sa buhay ni Nanay Jelly. At sabi naman po niya kung ano magiging kakulangan dito. Meron na naman siyang nasulisit na naulit na rin niya yung amount. So siguro naman ay maibibigay mo ng tama. Sabi mo pa nga baka mahusat matulungan pa. So maraming salamat sa iyo. Ako po bilang isang maliit na sabi ng vlogger, ako ay sumasaludo din sa mga vlogger na ang nais talaga ay ang makatulong, syempre maipahayon sa tao. At alam naman natin na yung ibinibigay na tulong ay binibigay din natin sa mga nararapat na bigyan ng tulong. So Marcos TV channel, shout out sa iyo. Nasimulan na to sa pangunguna ng Sangguniang Barangay. Sa pangunguna din syempre pakikipagtulungan ng pamilya ni Nanay Jelly at ng kanyang samahang kinaaniban. Alam ko mas mapapaganda natin ang pasisimulang bahay ng pamilya ni Nanay Jelly. Okay. So, para po sa lahat, magandang umaga. Sabi nga, pag may pangyayari sa atin hindi maganda, kumapit lang tayo manalig, magdasal. At ang Diyos ang magbibigay ng ikangay daan kung paano natin malalampasan ang bawat sa pagsubok na ibinibigay po niya sa atin. Yung pagsubok, dumarating yan para tayo ay tumibay, hindi para tayo ay panghinain. Muli po, mula sa inyong kabukid, isang magandang umaga po sa ating lahat. Kaya mga kabukid, andito po yung Pangulo po ng Guardian kung saan sabi ko nga saludo ako sa kanilang panuntunan. Si Sir Victor Tito. Ako po yung presidente ng Guardians dito sa Kabataan, nakabase dito. So, itong aming member, si Sis Jelly, nasunugan ng bahay, hindi inaasahan. So, ngayon, aming pinoprovide na may tayo sa pangunguna ng aming butihing kapitan, Kapitan Sani, na member din sa amin at sa buong Sangguniang Barangay, sa kanilang tulong ng mga materyales. So, ito po ay aming gagawa ng paraan na maitayo, matitirahan nila ng maayos hanggang sa pati yung kakulangan na sana ay may mag-donate na aming inaasahan. So ito po ay aming gagawin hanggang sa matapos. So yun po Sis Jelay. Maraming salamat po sa inyong Masaya na si Sis Jelay at dahil magyayari ng maayos yung kanilang tahanan. So muli po, Pangulong Victor, at sa inyong samahan, ako po ay talagang tunay na sumasaludo at sumahanga sa inyong panuntunan, sa inyong samahan. Maraming pong salamat at sana ay mapalawig pa ninyo yung inyong grupo. At napakaganda sapagkat ramdam mo ang, sabi nga, yung pagiging pamilya mo kapag may nangyayaring ganitong hindi inaasahang trahedya. Mararamdaman mo at mapapatunayan mo kung gaano katibay yung samahan na kinaaniban mo. Thank you po. Okay po, maraming po salamat. Nanay Jelly, smile! Ayan! Nadaming channel eh.